hindi na ako makakapagbayad ng 150 million kay Capman. Aray ko. Tama mali? Tama mali? Di ba? Hindi ako kaya magbayad ng 150 million kay Capman. Aray ko. At hindi rin ko kaya na magkaroon ng 16 lawyers na approximately 20 million to 50 million monthly. Aray ko. Oh. At kung nakakulong ako, at kung nakakulong, at kung ganun lang ang budget ko, hindi makakapagpatayo ang pamilya ko ng Mang Inasal at KFC magkasabay sa isang mall. Kasi hanggang doon lang ako hanggang doon lang yung kapasidad ko. Hanggang doon lang po yung kapasidad ko. Diba? Pero sila, tignan mo, wala daw silang pera, pero si Capman ba libre? Papayag po ba yan ng libre? Abogado yan, papayag ba yan ng libre? Paano nila na sustain na bayaran si Capman? At hindi, tama, si Len de los Santos, 100 plus na 7-Eleven. At si Anilet, napakarami. KFC, Mang Inasal, sinabay binuksan noong December. Tapos meron pa si Anilet na mga gasolinaan. Ibig sabihin, marami talaga silang pera. Oh, yun ang questionable. Ill-gotten wealth yan. Aray ko. Oh. So, galing sa isang drug lord. So, ito, pag lumabas ito, malalaman, hopefully, no, kung mulat talaga or bukas ang pag-iisip ng kababayan natin, makikita nila na talagang si Duterte ay nagpapanggap lamang na galit sa droga dahil siya mismo ay may kapartner na drug lord na nagbibigay sa kanila ng dividendo. Yan po yung ang nakikita natin na mabigat na ebidensya na hindi nila mapapaliwanag. Bukod pa doon sa kung bakit sila magkakaroon ng mahigit 2 billion pesos na hindi nakadeclare sa SALN. Nakalimutan nyo ba? Si Digong, magkano dineclare niya? Pera siya. Doon nga siya na pinukpok ng mikropono eh. Umamin siya na may pera siya. 5 billion ba yun? Diba? Kasi nga daw, may mga negosyo siya. Umamin siya, may 5 billion siya. 5 billion ba yung sabi niya noon? Umamin siya eh, di ba? Oh, umamin siya na may pera siya. So, miski sa tinagal ni Digong, paano niya makukuha yun? Aray ko. Oh, di ba? Kung may pera ka, hindi papaniwalain mo yung tao na ganun lang bahay mo. Sa likuran pala, golf course, tsaka may helipad. Tarantado rin, no? At itong mga itong sila Sara at itong sila Digong, di ba? Yung buong pamilya nila, nagpapanggap yan sila na simpleng mga tao lang sila, kumakain sa karinderya, natutulog sa kulambo. Pero noon pa lang, nung meron pa lang si Digong, bilyon-bilyon na ang pinagkakapirahan nila. Pero ito pong si Attorney Dino De Leon, ang isa sa mga hamon niya ngayon kay VP Sara Duterte, pumirma na ng bank secrecy waiver para makita na ngayon pa lang, sa tingin niyo po, tama lang, nararapat lang na pumirma na rin ng bank secrecy waiver itong si VP Sara Duterte? Kung wala siyang tinatago, pipirmahan niya yan. Pero noon ko pa hinahamon niyang pamilya na yan. Noong 2016, tapos habang presidente si Digong, kung maalala ninyo, si Duterte, inakusahan ako na meron daw akong foreign bank accounts. Tapos pumirma ka agad ako noon sa waiver. Tapos, hindi lang yun, ako huminto ron, dinala ko pa yung media doon mismo sa bank branch na sinabi ni Duterte na meron akong foreign bank accounts. Kumbaga, I did what is humanly possible to disprove yung kanilang mga aligasyon laban sa akin. Pero ito, kada hamon ko,
ay dinadivert yung attention. Ang Tama. pinakahuli nga, di ba yung nagkita kami sa Quadcom, pinapapirma siya ng waiver, hindi siya pumirma, gumawa ng eksena. Ando doon sa likod si Sara Duterte, hinahamon ko sila. Andito na sila, pakita nila sa mga supporters nila na talagang bulag na bulag ang pag-iidolo sa kanila. Pakita nila na maayos talaga sila. Kaso nga hindi nila gagawin yan kasi alam nilang totoo yung sinasabi ko. Tama. Kaya regardless, pumirma siya, hindi, ngayon ay malalabas na yan dan sa impeachment. Naalala ko nga yan, Sentry, dahil ako nagko-cover. Oo. Pumayag ka pa nga magpasampal, di ba? Oh. Yes, oo. Alam mo, Sandro, di ba nung una ko nilabas yung bank accounts, I remember, ando doon ka nung nag-press Sa ko na ko. Ortigas yan di ba? Sa Ortigas yan, Oo, sa Sentry. Ortigas. Tapos, itong sa Quadcom, yung sasampalin daw ako, pumayag ako, sige, sampalin mo ako, pirma ka lang. Hindi pa rin. Di ba? Kaya siguro naman, dun lang sa medyo bukas ang Alam nyo, nakakabilib si Sentry, no? Ilang linggo po siyang tahimik. Yung pala, biglang magkakaso, no? Aray ko. Nakakagulat, no? Kinansuhan niya na po ng cyber libel ang 18 Marites, si Mike Defensor, etc. Ganon si Sentry, tahimik, no? Biglang, boom! ang pag-iisip, maliwanag na maliwanag ito na tinatago nila yung kanilang pangungurakot. Di ba? Yun lang. May mga kababayan kasi tayo na talagang siguro kahit bumaril ng tao sa gitna ng EDSA itong Duterte family, Duterte pa rin sila. Pero wag nyo kami idamay dyan sa ninyo, sa inyong pag-iidolo kay Duterte kasi the last time na ginawa yan, nadama yung buong Pilipinas Tapos ngayon, kay Sara Duterte, kahit nakikita nyo naman kung ano ang mga problema ni Sara, ano pa rin, humahanga pa rin sila. Hindi kami papayag. Hindi rin ako papayag na idamay nyo ulit yung buong Pilipinas yan sa ninyo. Idolatry ninyo. Nako, speaking of idolatry nga, no, Sentry, anong reaction kaya natin doon sa latest survey na bumabaraw yung bilang ng mga Gen Z na sumusuporta dito sa ICC probe kay dating Pangulong Duterte? Yan kasi bunga ng ng propaganda war, no? Aminado tayo na ang mga Duterte ay talagang naikamada nila na maayos yung social media machinery nila. Kaya nakita nyo, di ba? Kaya nga siya naging presidente dahil kaliwat kanang fake news yung kinalat nila tungkol sa kanya na positibo. Tapos kaliwat kanang negatibong mga fake news ang nilalabas kay sa mga kalaban, 'di ba? Yun na yung kulambo na yan. Saan ka makakakita? Sino ba namang politikong magpapapicture ng natutulog na nakakulambo tapos ipapapost mo? 'Di ba? Alam Pusang ina yan, tas galit na galit kay Lenny. Aray ko. Kupal, no? mong panluloko pero maraming naluloko So yan lang po ang niyan. But ito kasi pag nagsimula yung impeachment, ito kasi unfiltered ito. Makikita ng mga kababayan natin, yung mga susubaybay, diretso yung ebidensya sa kanila. Wala nang filter, walang fake news, walang makakalihis ng atensyon. Pag lumabas yan, sigurado ako, bababa yung suporta sa mga Duterte kasi mamumulat, maraming mamumulat yan for sure. Yung mga blind followers ni Duterte, bahala na kayo dyan, doon lang kayo. Pero yung mga bukas pa yung pag-iisip, maliliwanagan yan. Parang ang sinasabi ba natin, Sentry, itong impeachment attempt this time laban sa ikalawang Pangulo, much better siya kaysa dun sa umpisa na parang mabilis, di ba yun daw yung sinasabing fast track na type of impeachment na nagbotohan lang, ganyan. Pero dito kasi mahihimay, kumbaga, di ba? Itong mga aligasyon, yung mga grounds for impeachment, makikita natin at mapapakita ng mga kongresista doon gamit yung mga ebidensya. Tama po ba? Ganun nga po. At dito nila makikita na hindi tayo natitinag. Yung last year,
sige, nagtagumpay silang maipasantabi yun. Pero ito ngayon, panibagong pagkakataon. Kung ano mismo yung sinabi ng Supreme Court na kailangan gawin, sinisigurado natin na ginagawa Diba? para wala na silang dahilan. Yun, di ba? Tapos magrereklamo kayo na ad cotelem na naman na pang-aabuso ng House. Nilalakaran na nga dito yung utos ng Supreme Court. At saka yung kontrata, naghahanap kayo ng kontrata ng Asin, PhilHealth, Pag-ibig, SSS. Aray ko. Pero ngayon, mas nakakapabor ito. Kasi sa House of Representatives pa lang, makikita na natin yung ebidensya. At yun ang magiging basihan sa pag-transmit sa Senado at doon ulit sa trial, lalabas to muli. Kaya, namimilipit na yung mga Duterte. Kaya kung ano-ano nang mga naiisip para Namimilipit na. Ayan po, abangan natin bukas. Titistigo pala si Sentry, no? Lotek, maganda pala ito bukas. Titistigo po si Sentry. Titistigo po siya. Maganda-ganda po ito bukas. Parang Netflix to bukas. Ayan, abangan po natin si Sentry sa impeachment proceeding na gaganapin po simula bukas. Ayan, kaya mag-abang-abang po tayo ng unang hearing po bukas. Okay?